Kaya pala nahihirapan ako magbenta. Promise, hindi mo to alam. Nung nagsisimula pa lang ako sa pagbebenta, hindi ko maintindihan kung bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko tuwing inaalok ko ang produkto ko. Parang laging may harang, parang laging may duda sa isip ko na baka mairita lang sila eh. Kaya naman baka isipin nila, ang kulit naman ito. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung saan nanggagaling ang pakiramdam na yon. Pero isang araw, habang nagre-reflect ako, bigla akong naalala yung sarili kong ugali dati bilang customer. Hindi ko napansin, pero lahat ng inis ko noon nadala ko pala subconsciously. Nakasanayan kong mainis sa mga salesperson. Kaya ngayong ako naman ang nagbebenta, ramdam ko sa sarili ko na baka ganito rin ang iniisip ng mga customers ko. So, ang naging resulta, parang ang hirap, parang ang bigat magbenta. Pero ito ang na-realize ko, hindi naman pala talaga sila ang problema. Hindi yung mga kausap ko ang problema. Hindi yung customer ko ang problema. Alam mo ba kung sino ang problema? Ako. Ako yung problema. Ang mindset ko ang pumipigil sa akin. Ini-assume ko agad kasi na naiirita ang mga tao sa akin. Kahit wala naman silang sinasabi. Iniisip ko agad na ayaw nila sa produkto ko. Kahit hindi ko pa nasusubukang i-explain. Nung na-realize ko to sa sarili ko, tinanong ko ang sarili ko, paano kung magbenta kaya ako mula sa ibang perspective? Paano kung baguhin ko yung pag-iisip ko? Mula sa pagiging isang irritable at naiinis sa mga salesperson, bakit hindi ko na lang mahalin ang mga salespeople? Kasi 'di ba, isa akong salesperson. Imbis na i-judge ko mga salesperson, bakit hindi na lang maging inspired ako at open ako sa kanila kahit binibentahan nila ako, 'di ba? And that changed everything. Paano kung hindi ko naisipin na namimera lang ako, kundi nag-aalok ng solusyon, 'di ba? Paano kung makita ko ang produkto ko bilang isang bagay na makakatulong sa iba? Hindi lang para kumita ako. At paano kung aalisin ko ang mindset na naiirita sila? At palitan ko to ng, baka itong sagot sa problema nila. Simula nung baguhin ko ang pananaw ko na yon, nagbago rin ang pakiramdam ko. Sa halip na kabahan, nagiging excited ako tuwing may pagkakataon na i-share ko yung produkto ko. Hindi na ito tungkol sa pilitan na pagbebenta. Kasi tungkol na to sa pagbibigay ng halaga. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Naramdaman ko rin yung pagbabago sa mga kausap ko. Mas naging open sila. Tapos hindi na ako nagmumukhang nagpupush ng produkto, kundi nagbibigay ng tulong. Ito yung natutunan kong leksyon. Yung pakiramdam na hirap magbenta, madalas hindi dahil talaga sa mahirap siya. Minsan, dala lang ito ng dati nating mindset bilang customer. Kapag natutunan mong baguhin ang pananaw mo, mababago rin ang paraan ng pagbebenta mo. Kasi sa totoo lang, ang pinakamahirap kumbinsihin ay hindi ang customer, kundi ang sarili mo.